Good afternoon sa lahat ng mga viewers. Ang pupuntuhan ko ngayon, alin ba ang mahalaga? Ang politika o ang kalagayan natin sa West Philippine Sea? Pero base sa aking mga viewers, napansin ko ang priority natin politika. Na parang pinaghihiwalay natin ang ating mga kababayan dahil nga sa politika. Paano kung sakaling magkagera sa ating bansa, mag-escalate sa West Philippine Sea? So kung mag-escalate sa West Philippine Sea, so paano yan? So paano ang gagawin natin? Ang sabi ng mga iba, hindi mangyayari. Paano kung mangyari? So doon tayo sa nakahanda tayo. Doon tayo sa nakahanda tayo. Pero dahil nga doon ang pinaka-controversial ngayon sa atin ay tungkol doon sa issue na nagdodroga ang ating Pangulo at kasama si Maricel Soriano, 2012. Okay. Nagdodroga. Ang tanong ngayon, hanggang ba ngayon na bilang isang Pangulo, nagdodroga? So kung hindi naman siya nagbago, normal yun. Nagdodroga pa rin yun. Kaya nga lang palihim. Palihim. Paano kung sabi nga ni Captain Dado, the survivor, the Baron 83, paano kung lagi nakabangag? Delikado ang decision kasi we need a concrete decision in regards to West Philippine Sea. Pag-aralan. Hindi ko pa nga nararamdaman, ewan ko lang kung mayroong pagkilos ng armed forces o ang gobyerno. Paghandaan. Okay, yes, yung balikatan exercise, ready rin yun. Yun yung isang exercise. Exercise for war yun. Pero hindi yun makakapokus exercise for war versus China. Hindi specifically exercise for war versus China. Hindi. Kasi kung mabasa yan ng China na ganun ang mangyayari, unahan na tayo, missile na lang pakilusin nila. So yun ang masaklap. Kasi sabi nga, ng research ngayon, mas advanced ng technology ang China versus US. Although ang US na, alam naman natin, they are ready. At they are prepared. They are always number one on security matters, military in aspect. Number one sila. Pero ang problema naman, hindi naman tayo number one. Hindi naman tayo number one. So, mahirap yan. Mahirap yan maparis sa Israel at saka Ukraine. Yung Israel at saka Ukraine, tinulungan ba na nakipaglaban ba ang US doon? Sa Ukraine at saka Israel? Nakita niyo ba ang pwersa nila? Wala, di ba? So, ganun na mangyari. Mabuti yung Ukraine at saka Israel. Medyo sa technology, nakahabol sila. Tayo, anong ihabol natin? Sabi ko nga, ang laban na lang natin is guerrilla. Pagdating dito sa kumbatan sa on the ground, dahil tayo naman ang master of the terrain, so may advantage tayong manalo. Pero may tumawag sa akin kanina, isang ring retired. Okay, magaling tayo, nakaready tayo sa guerrilla. Pero ang tanong, kaya ba natin sila? Sila 1 billion tayo milyon
O sabihin natin yung forces nila wala pa tayo sa 30% sa dami nila. So, in regards to unconventional warfare, kahit papaano lamang tayo. Una, lalapag sila sa ating kalupaan. So, nakaabang tayo. Alam nga naman yung Pilipino na nakita nila hindi magsusumbong sa atin. Magsusumbong yun. So, ibig sabihin, lahat ng sulok ng ating bansa, mayroon tayong kababayan. So, mayroon magpaparating sa atin. Yun yung point natin doon. So, kikilos tayo. Kaya lang, napansin ko talaga, doon sila nakatutok sa investigasyon. So, although, kailangan rin natin talagang i-decide na sabihin ang totoo. Pero alam naman natin ang ating batas, sa Pilipinas, ang Congress at Senado. Ang Congress kasi nabili na Kung hindi man nabili lahat, almost nabili na. So sino pang sino pang kakampi natin? Na dapat ang taong bayan ang kakampi natin ang Congress. Hindi na natin kakampi ang Congress Yun ang masaklap. Ang senador ngayon, parang ganun din. Sabi nga ni Captain Dado, mga putang ina, nung araw ng eleksyon, para kayo mga artista, nangangampanya, kaway-kaway, nung kayo nakaupo, ni pagtaas ng kamay ninyo, hindi nyo na itataas. Akala nyo kayo ng hari. Kung ano ang pag-uugali nyo nung nangangampanya, i-maintain nyo yan para maganda ang dating sa ating kababayan. Pag-eleksyon, yung ngiti natin abot tainga Pero ngayon, ang hirap nang umiti. Pero sabi ko nga, ilang beses ko ulit-ulitin ito. Sino ang may kasalanan dito? Tayo rin, mga botante. Nagpapagamit tayo, una, sa pera. Pangalawa, sa kilalang pangalan. Pangatlo, hindi na nag-iisip kung sino ang bubutuin. Basta kilala ko. Pamilya ng pangalan, apelyido. Yun ang binubuto natin. So, ibig sabihin, tayo rin ang may kasalanan. Tapos ngayon, babawi-bawi tayo dyan sa investigasyon. Tayo rin may kasalanan Pero anyway, nandyan na Ang pag-usapan lang natin, sino talagang kredibilidad dyan sa investigasyon. So, ang nakikita ko dyan, si Jonathan kalimutan ang pangalan, Mendoza ba? Nakalimutan ko. Medyo magulo. So, si Jonathan Morales pala. Si Jonathan Morales. Siya yung kapanipaniwala dyan. Wala nang iba. Lahat yan mga sinungaling. Tandaan ninyo. Lahat yan sinungaling. Pati senador. Aywan ko lang Pero pati senador, sinungaling rin yan. Pero tingnan natin sa May 7, kung ano ang mangyayari. Kaya Senador Bato, Sir, bumawi ka. Kasi marami na nagsabi, sayang ang boto ko sa'yo. Bumawi ka ngayon, May 7, Sir. Huwag kang magpagamit. Huwag kang magpapagamit. Kahit sino pa man magdikta sa'yo. Naging PNP chief ka. Ibig sabihin, naging PNP chief ka, lahat ng decision mo ay decision mo. Hindi galing kung saan man. Ito masabi ko, Senador. Sabi nga ni Pinoy, kayo ang boss ko.
Kay Pinoy kayo ang boss ko. Kay Duterte, ano ba yun sa kay Duterte? Ganun na yata. Kayo ang pinaglilingkuran ko. So, ibig sabihin, tayo ang boss ng politician. Bakit sila man ang siga ngayon? Baliktad nga, di ba? So, Senador, sir, Senador Bato, pag hindi ka nakabawi, ito lang matatandaan mo, paulit-ulit kitang babatikusin. Yung pagka-PNP chief mo, walang kwenta. Wala kang panindigan. Wala kang panindigan. Wala kang panindigan kung hindi mo magagawa yung dapat mong gawin. Kung hindi mo natunong na series of question yung mga invited guests, okay lang yan. Kasi preliminary pa lang naman yan. So, para maaaring strategy mo yan, ganon-ganon. Strategy mo yun na wala akong magawa Ang taong bayan na nagagalit sa akin, kaya nagampanan ko ng trabaho ko. Baka nga strategy mo yun, Senador De La Rosa, sir. Baka ganon. Baka strategy mo yun. Kasi ngayon, nung opening talaga, sa totoo lang, sir, medyo mas gusto kong tawagin kitang sir kaysa senador. Dahil galing ka sa military. Sa totoo lang, sir, nung pag-upo mo lang, kumbaga litang ka parang, ano bang gagawin ko dito? Saan ba ako magsisimula dito? Kaya yung mga tanong mo parang, parang hindi mo pinag-isipan. Yun ang totoo. Kung ano lang may bato-bato mo para lang may masabi na nagtrabaho ka. I'm sorry, sir, Kasi yun ang naramdaman ng taong bayan. Kung ano yung naramdaman ko, yun rin ang naramdaman ng taong bayan. Pero sabi ko nga, kasi nung una pa lang opinion ko, pinagtanggol kita. Kasi maaring strategy mo ngayon. Kaya lang sa May 7, doon na kita bugbugin ng salita. Kung binugbog ka ng iyong upper class, ako rin, sir, bubugbog sa'yo ng lower class mo. Ng mga hindi magagandang salita. Kaya panindigan mo bilang isang senador at chairman sa committee na yan. Ang lahat ng decision mo bilang PNP chief, hindi na ako naniniwala. Kasi alam ko, naging chief PNP ka. Ibig sabihin, you are the powerful of the National Police in regards to all security regarding police matter. Ikaw yung nagmamando na hindi pwedeng diktahan ni naman. So yun sana. Sir, huwag magiging controversial ka. Kasi bubugbugin kita sa pagka-PNP chief mo. Biruin mo from 1-star general to 4-star general. Saan ka makahanap doon? Hindi ka yata dumanang 2-star saka 3-star. So, sir, panawagan ko sa iyo yan, Kasi doon na lang ako nag-focus kasi pag West Philippines walang napapansin sa aking mga tinutukoy, Wala Gusto talaga politika. Pero sabi ko nga sa inyo, neutral ako, neutral. Ang mali ang binibira ko dito. Ang mali ang binibira ko dito. Sabi nga ni Colonel Samonte, yung aking advisor sa Vanguard of Democracy, General Samonte, ay wala na tayong politika-politika. Yes, sir, wala naman talaga akong politika. Ang tama lang sa akin at neutral ako. Neutral ako. Ang mali ay mali. Dapat marinig o malaman ng taong bayan. Mayroon pa akong isa pang salita na hindi ko pa binibitawan. Iniingat-ingatan ko pa yan. Mayroon pa akong last word
damay-damay na nito para lang ipagtanggol ko ang sarili ko dahil nasabihan na nga ako na fake yung organization mo. Nasabihan na nga ako na walang nangyayari. Hindi ka panipaniwala mga sinasabi ko. So, iniingatan ko pa rin yun. Pero may last pa yan na panahon na babanggitin ko yan. Lahat-lahat, damay-damay na tayo. Dahil hindi ako politician. Na pag sinabi ko, gagampanan ko. Pero ang politician pala, pag sinabi ko lang yun eh. Pero hindi ko sinabing matutupad ko. Yun ang problema, no? Yun ang problema, mga kababayan ko. So, punta tayo muna sa West Philippine Sea kung sakali ma-escalate West Philippine Sea. Ano ba dapat ang paghahanda natin? 3 lang ang kailangan natin paghahandaan. In regards to sa bawat bahay, bawat pamilya, ano dapat yung kailangan? Una, isang truck na bigas. O, dami naman isang truck. Abutin nga ng 1 taon eh. O, makikita 1 taon ng gera eh. Tinan mo yung gera ng Hapon. Ilang taon yun? Umabot ang 5 years yata. Kasi pag nagkagera, halos lahat ng tindahan sarado. Kasi isusurvive nila, magagamit yun. Kasi ang ekonomiya natin, babagsak. Bakit hindi babagsak? Ipinabagsak lahat eh. Paano mag-aangat yung ekonomiya natin? Bumagsak nga, pinabagsak eh. Tinunaw nga eh. Pangalawa, mga dilata. Kasi yung dilata, umabot ng taon. Siyang truck rin na dilata. Pangalawa, isang kahon na pusporo. At saka mayroon pa pala isa, asin. Asin, ang pinakamalaga rin, asin. Mahirap kumain ng walang asin. Tandaan ninyo. Ikwento ko lang ito. Nalala ko tuloy, no? Nalala ko ito eh. Nalala ko. Secretariat ako eh. Boundary ng Pambuan at saka Silvino Lobos noon rin Samar. Sa kaligitaan ng bundok kami. Pag naglakad kami, nalala ko tuloy yung asin. May kwento ako dyan. Pero balikan ko muna yung anong pakailan bago ko ikwento yun. So yun ang pangailangan natin na dapat nakatago tayo. Dahan-dahan na tayo mag-ipon ng sardinas. Dilata pala, ibig ko sabihin, hindi dilata, mga noodles, tumatagal yan eh. Bigas, tumatagal yan. Ano pa? So yun lang pinakamalaga. Sa posporo, mahirap rin kung walang posporo. Kasi magpapadingas ka na matagal pa pag-aralan mo pa paano ka makagawa ng apoy. So, asin. Yan ang pinakamahalaga lahat. Yan ang paghahandaan natin. Kasi malay mo, naglipa na ang mga missile. So, doon tayo tatago sa mga kuweba. Doon na tayo magsasaing. Doon na rin tayo matutulog. Tulog ng paupo. Hindi na kahiga. Kasi ang higaan mo mga bato. Ay importante mabuhay ka. Okay. So, yun ang paghahanda natin. Okay, balik tayo sa asin. Hindi ko makalimutan talaga ito. Hindi ko makalimutan na asin ito. Okay. Second lieutenant ako, year 2092. O umabot yata ng 93. 92-93. Nandun ako sa detachment. Almost 2 years ako detachment commander sa bundok kasi regarding sa special election kasi na-snat yung ballot boxes para sa congressmen. Natuloy pero yung congressmen hindi nagkaroon ng special election kasi konti lang ang lamang. So yun ang binantayan ko na barangay ko sa Silvino Lobos. Doon ako nagbantay. So meaning, para hindi naman ako maisa ng kalaban. Kasi minsan umabot lang kami ng 7. Ngayon ko lang sasabihin yun Umabot kami lang ng 7 sa detachment. Dati, 1 platoon kami. Ibig sabihin 1 platoon, umabot kami ng 20.
o 28. Minsan, dalawang platoon nga kami doon eh. Under General Gubay, o General pa lang, under then First Lieutenant Gubay at saka ako. Dinala niya ako doon. Dalawang platoon yung dala namin. Tapos iiwanan ako doon sa special election. Nakarating ako doon. Ano? Ngayon, so nandun ako, talagang 2 taon ako doon. Para hindi ako maisa ng kalaban kasi maabot lang kami, ang average ko lagi is 12 lang ang tao ko. Eh parang mag-passes 11 na lang. So, para hindi ako maisa ng kalaban, sabi nga ni Captain Dado, you respect your enemy para hindi ka maisahan. So, ganun ginawa ko. Sabi ko, hindi may kakayahan ng NPA, tirahin kami. Kaya lagi akong handa. Community relation and intelligence. Yan ang lagi kong ginagawa eh. Community relation, intelligence, combat operation. Okay. Yan ang lagi kong ginagawa. 4 times a week ako niyan lumalabas. 4 times a week ako lumalabas. Barangay-barangay. Tapos minsan may mga pursuit operation. Kasi sa pagitan namin ng isang detachment, pero malayo isang detachment, doon nagkakaroon ng checkpoint ng NPA. Ano man checkpoint nila? Yung mga tinatawag naming karyada na mayroong negosyo, mga hanap buhay yung nakalagay sa karyada para paninda sa mga interior barangays, ano? So, checkpoint, naghihingi mga NPA. Ang galing talaga ng intelligence nila. O kaya mayroon silang area sa taas na bawat kilos namin, kami ang binabantayan. Pero that time, hindi pa naman high-tech ang cellphone. Siguro, yung radyo siguro, maring may radyo sila na, oy, si Commander Bukay, Mitran, nag-organize, lalabas yan. Delikado baka sa inyo yan. Biruin mo ha, 10 minutes gap lang ha, 10 minutes gap na nagpapatrolya kami at pinara namin yung pamot, nagtanong kami, may nag-checkpoint, mayroon sir. Bilis kami kagad. Pagdating namin 10 minutes, wala na. Ha? Wala na, 10 minutes. Galing nila eh. Ang galing nila sa pasabilis. Siguro kanilang community, kaya ganon. Or mayroon silang spotting area. Ano? Na nakikita lahat ng kumikilos sa baba. Okay. So, palagi kong ginagawa yan. Checkpoint, bantay sa mga nagkakaryada para hindi gano'ng mahingian. Kasi sandali lang naman sila mag-iingi. Okay, may nadaanan kami. Laking baboy siguro. Mga ilang kilos yun. Talagang malaki. Hindi mabuhat ng 2 tao yun. Sabi ko, pagbalik nito, pag nandito pa, sigurado titirahin natin to. Sabi ko, patrolya. Sabi sa akin, sir, ang dami mo dalang asin. Sabi sa akin, sir, dami mo dalang asin. Mayroon akong plano. Okay, wag lang kayo. Ano yun, sir? Huwag kayo maingay. Sabi ko, malaman ng kalaban. Dala-dala asin. Dami ko asin. Adi, ano na kami sa taas ng bundok. Kasi duda ko yun, kung hindi man ang NPA nag-aalaga doon, pinagkatiwala ng NPA. So, gano'n ang nangyari. Kwento ko yan, ano? Tapos, nadaanan namin. Ano pa ba yung baboy? Oh, sir. Sige, puntahan nyo. Anak na to pa yung inutusan ko na sundalo. Sabi ko, barilin mo. Hindi naman napuruan, di nagabulan. Pati rin ako nakapagabulan. Nagkataon, natapo yung asin. Natapo yung asin. Wala nangyari sa asin. So, nag-ulam kami ng baboy na sariwang-sariwa. Hindi masarap. Inihaw namin, hindi rin masarap. Kasi wala nga asin. Kaya hindi kami gano'ng nasarapan. Ito na, ang siste. Kanya-kanya na kami bit-bit. Kasi mga 7 lang yata kami nun eh. O 6. Nag-ooperate ako kasi kahit 6 lang kami. 6 na siguro kami kasi hindi ko na po pwedeng iwanan yung tao ko nang kukunti rin. Mas magandang kunti kami kaysa silang kunti. Dapat mas maraming maiwan ko kaysa kami ang kukunti. Yun ang aking prinsipyo. Di bali ng
kunti ako, basta sila marami. Kasi yun ang inisip ko, kahit na wala ako doon, responsibility ko sila. Kaya mas marami dapat sila. Okay. So, nangyari, kanya-kanya nga bitbitan. May nakling dito ba? Ngayon, ang balikan namin kasi nakaready nga kami bigas kasi marami kami pulutan, hindi ulam. Yun ang hindi alam ng tropa, ako lang nakakalam noon. Okay. Problemang asin. Di nakakuha kami. Pero di following day kami nakahingi ng asin. Di following day nakahingi kami ng asin. Kasi nag-overnight kami. After overnight, kakain naman kami. Walang asin. So kami rin nag-checkpoint sa mga karyada. Pero asin lang hinihingi namin. Asin. Okay. Mamaya may dugtong nakakatawa rin doon asin. Adi, patrol lang kami. Yung ulam namin, nabulok kasi kulang ang asin. Kulang ang asin. Ang iba natapon na lang talaga kasi hindi makain kasi bumahoy. Walang ang kwan eh. 6 lang kami. Biro mo yung ang laking baboy, hindi namin maubos. Hindi rin kami pwede magbigay kasi mabibisto kami na kami ang bumira ng malaking baboy. Okay, ito na, siste. Bumalik na kami. Usap-usapan ngayon sa barangay, nawawala na yung kanilang baboy. Sabi ko, pero bago ko ginawa yan, kung mayroong maghahabol tayo, masisingil tayo, hati-hati tayo sa bayan dito hati-hati tayo sa bayan. Pumayag naman sila hati-hati kami. Ngayon pagdating namin sa barangay, ibang barangay yun pinunta namin. Di naramdaman ko para may ganon. Pinuntahan ko agad kapitan, sabi ko, Kap, yung lugar mo, mayroon talagang pasabilis sa may MP talaga sa barangay mo. Bakit, sir? Mayroon nag-aalaga ng baboy sa taas. Paalaga ng MP yun, sigurado ako. Sabi ko, sigurado ako. Kung mayroon mag-claim, sigurado ako MP yun. Sabi ko. Kaya pag may nag-claim, MP na yun. Pero babayaran namin yun. Basta mayroon mag-claim lang na sino may-ari ng kambing na yun. Magpakita sa akin. Babayaran namin. Pero sigurado ako i-pay siya. Sa awa ng Diyos, walang nanigil sa amin. Wala nag-amin na kaninong baboy yun. Walang umamin, wala umamin. Kasi i-pay ka na, So, walang umamin na sa kanya yung baboy. Pero sa totoo lang talaga, sa aking paniniwala, talagang kasabwat siya ng NPA. Kaya hindi rin nagpakita sa akin kung sino may-ari. Pero bandang huli, kaibigan ko rin pala yung may-ari ng baboy. Wala. Natakot hindi nagpakilala. Pero bandang huli, kilala ko rin pala yung may-ari ng baboy. So, kwentong asin yun kaya napahaba. Lalala ko tuloy yun. Kwento. Dahil sa asin, may naidagdag ako na kwento. Kasi doon sa lugar namin, totoo lang, kung maghingi kami ng reinforcement, kung by land, abutin na mga 12 hours bago makarating sa amin. Kung by air naman, ganun rin siguro o mga 8 hours kasi hindi naman yung Air Force karak-karak nakaready. Kung minsan galing pa sa Cebu, ang layo ng travel. So, ganun nangyari. Talagang almost 2 years ako doon sa Gusaran na yung barangay Gusaran. Kaya, isa rin sa minimiti ko na marating ko uli yung Gusaran. Kasi biruin mo, doon ako nagkaroon. May 2 years ang nag-detachment doon. Siguro yung mga bata noon, may mga anak na siguro o apo. That was 1992. 92, doon ako nagsimula. Narilib ako late 93 or 94 na yata. Kasi 95 election, 94. Narilib ako 94. Kasi mga kuha na lang 6 months mag-i-election na So, narilib ako doon nung mag-6 month election. Pinaalis ako doon. Kasi may balita kasi, sir, alisin natin si Colonel Lieutenant Mitran doon. Dahil baka siya magpapagulo. Dahil kung anong isinyas niya, yun ang mananalo. Totoo naman. Kasi sa tagal ko doon, ako nang pinakakapitan doon. Sa akin lahat ng takbo ng problema.
So, kung ano man ang sasabihin ko, yun ang susundin ng tao. Nagamit ko yung pagka-guerrilla train. Ano? Guerrilla train ko. Ginamit ko doon yun. So, ako ang pinapaniwalaan doon. Kasi bakit nila paniwala? In regards to security, ako ang papaniwalaan nila. Unlike doon sa mga hindi naman nila kilala. Ako, nakilala lang mahigit 2 years. So, sa akin sila maniniwala. Kaya kung sino ang gusto kong manalo doon, mananalo. Ito nga yung 60, nirelieve na ako, dinala, kinulong na ako sa batalyon. Nandun na ako, hindi na ako pwedeng lumabas. Lumabas ka binabawalan rin ako kasi baka raw ligawan ako. Naalala ko naman itong isang aking kaibigan, si late Captain Vergara noon. Siya pala kausap ng kabilang partido. Kausap niya. Meet, sir, mayroon tayong pasyalan. Pasyal tayo. Ano yun? Basta sama ka lang. Sige sir, kasi senior ka, sumama ako. Sama doon. Gusto ka makausap na yung ganito? Sige. Kinausap na ako ngayon. Kapatid ng politician, ng congressman. Sabi niya, Tiniente, magkano ba ang pension mo? Ito na yun, prinsipyo na. Iti-triple ko pa ang matatanggap mo. So, kasi ang pension ko noon, nung mag-retard ako, hindi ko na alam kung kailan ang mag-retard noon So, nung nag-retard ako, more or less 4.5 million ang natanggap ko, pag-retard ko. So, iti-triple ko yun. Ibig sabihin, sabi na lang din, may 12 million ako that time. So, malaking pera pa yung value. 12 million. Kasi, may gamit pa yung 25 centavo ngayon, wala na. So, sabi ko, ang sagot ko lang doon sa kapatid ng politician, sir, sabi ko, kung ano mang i-order sa akin ng commander ko, yun ang susundin ko. Pero kung yung sa inyo, sir, hindi ko kayang gawin yan. Because I have a commander to decide. Kausapin nyo, sir, kung anong order niya, yun ang sundin ko. Alam ko naman hindi niya makausap kasi unahan naligaw ng isa So, ganito. Hindi, mag-uho ka lang ngayon. Bukas, lipad tayo sa Manila. Sabi niya, kausapin natin chief staff. Hindi ko alam kung sino chief staff that time. 94. Hindi ko alam. Lipad ka lang. Sabi ko, sino ba malakas kanilang dalawa? Sa isip ko lang Pero hindi rin ako nadala sa pakiusap nila. Kasi, yun ang prinsipyo nga May pinaburan ako, pero nagdedelikado man ang buhay ko at saka wala na akong ulo na naglalakad. Pero yun ang suspect na sila sa akin ng isa, ng mga ibang tao, pati sundalo, iba rin na pinipira, na may pera lagi ako. Pero one time lang ako nabigyan noon. Sabi ko, sige, hintayin mo na lang kung may patawag, yun na yun siguro, yun na yung sinasabi namin. Okay, kami Lieutenant, ito, nakasobre. Siyempre, nakasobre, bulsa. Pamirinda ko daw Adi pauwi na kami, kampo, sabi naman ni Captain Vergara, yun, magkano binigay? Wala, sir, walang binigay sa akin. Walang binigay sa akin, sir. Hindi maniwala talaga. Ilang beses pinabalik-balikan. Nagkataon na miss ko. May binabalik-balikan niya? Wala ka ako. Hindi, may binabalikan talaga Sabi ko, mayroon nga. May inabot sa akin. 10,000 ito. Bigyan mo na yun para manahimik na. Kasi talaga hindi maniwala Sabi ko, sir, ito sir. 7,000 lang ito, sir. Hati tayo, sir. So, binigyan ko siya ng 3,500. Okay na. Hati tayo, sir. 3,500. So, nanahimik. Pero ang point ko doon, tinanggap ko yun because hindi naman yung para kapalit ng sitwasyon. Tinanggap ko yun dahil konsuelo nyo sa akin na binantayan ko rin ang tao niya doon sa lugar na yun at saka konsiderasyon niya ibigay sa akin. Kaya tinanggap ko. Pero hindi prinsipyo ang binayaran sa akin. So, nangyari, kaya nga ako hindi ako basta-basta lumabas ng batalyon hanggang hindi natapos election. Alam niyo nangyari doon?
under si General Tigas that time, nang nag-commander doon, General Tigas. Talagang, sa apelido pala Tigas, ano? Talagang, ang order niya doon, ang bawat makitaan ng barilin na kagad, wala nang tanong-tanong. Yun ang sayop niya eh. Kasi, pag nagsimula nagkagulo yun, pati sila, magkagulo rin kasi sa dami ng sundalo, sa dami rin sibilyan, hindi niya na alam kung sinong haharangin nila. Magkagulo eh. Kung ang sundalo nasa 400, ang sibilyan nasa 2,000, ang butante nasa 100 lang. Sa dami, kung barko yun, nalunod na yung barko. Kasi capacity lang is 150. Nung barangay na yun, more or 150. Ang dumating, almost mahigit 2,000. So, kung nagkagulo yun, mahirap awatin ng military. At saka ilan lang yung pulis doon eh. Kunti lang pulis doon, military talagang pinadala doon. 2 batalyon ang nagbantay. Pinamunuan ng brigade commander. Ano? So, bantay. Yun pala, ang mga baril ng mga ungas, ng mga politician, nilagay sa mga kapagkain sa ilalim. Ano ba, yung mga palaisdaan, yung styro. Andoon yung mga baril na, kunwari tubig sa ibabaw, pero baril sa ilalim. Sure yun pala. Kaya pag nagkagulo, talagang magkagulo talaga. Mahirapan ang sundalo. Kaya yun ang ginawa. Okay, so much for that. Napahaba naman ang kwento ko. Patungkol lang naman to sa West Philippine Sea at saka, ano ba mahalaga? Yung pagkakaisa para laban sa China o politika laban sa mga dalawang political leader? Alin ang mahalaga dyan? Pero siyempre, ang mahalaga dyan yung katotohanan. So, ang katotohanan lang dyan ay si Jonathan Morales. So, saludo ako sa iyo. Alam naman rin natin, kahit sino, ang isipin, i-discredit lang ang pagkatao niya. No matter what, na i-discredit nyo, kung totoo man ang ginawa, ang sinasabi niya, wala yan. Baliwala yung mga discredit ninyo, na kahit nakulong yan. Kasi ang sinasabi niya, ang totoo. Wala namang kinalaman doon sa pagkakulong niya. Wala namang kinalaman doon sa mga kanyang pag-a-apply. Ang kinalaman yung sinasabi niya, di ba? Yung sinasabi niya, kailangan natin. Hindi yung background niya. Sabi natin, ungas, tarantado, rapist siya. Rapist pala, ungas siya, hindi natin paniwalaan. Ang presidente ang ating tinitingnan dito. Hindi ba valid siya kasi rapist siya? Parang mahina yung Director Lasso na yan. Sir, I'm sorry, sir. Ang galing mo pa mag-discredit. Bakit? Paniniwalaan ka ba ng taong bayan? Hindi. Sinungaling ka. Yung salita mo pa lang eh. Hindi makatotoo. Pati yung si Director Francia. Hindi niya alam ang sasabihin niya eh. Tatakbo kagad sa kanya abogado. Ha? Bakit si Juan? Wala. May abogado ba siya? Hindi ko lang alam kung may abogado si Morales. Pero hindi ko nakitang nagtanong siya sa abogado niya. Si Francia, I can consult with our legal consultant. Legal counsel. Kasi kung totoo ang sinasabi mo, hindi ka na kailangan magtanong-tanong pa. Ha? I-discredit mo. I am only basing on the letter of Morales. Wala naman ang nakita ganyan-ganyan. May problema nga eh. That is top secret eh. Dapat kumilos ka. Wala kang action, Director Lasso. Sir, sorry. Naging director kayo ng PDEA. Director ba tawag no sa PDEA? Parang lahat sila, director. Ha? Naging head ka dyan sa PDEA. Tapos magpapagamit ka. Tapos pulis ka pa. So, nangangulugan lang, napapagamit tayo. Sana si Captain Dado na lang naging PDEA head. Kasi sigurado kung hindi
magpapadikta. Gawin mo, sir, ako deputy. Ha? Gawin mo ako deputy. Ni kailanman, hindi pwede akong diktahan sa utos mo. Kung si Captain Dado ay baron, gawin mo ako, sir, deputy. Kasi naging deputy rin ako ng iyong mista na si Colonel Gadot. Number 1 yan sa Army, di ba? Nung reporting niyo, sir, number 1 sa Army. Naging deputy niya ako sa G3, 7ID. Kaya malaking tiwala sa akin ni Colonel Gadot. Kaya nga yung area clearing concept na ginawa ko, binuo ko, na-present ko sa G3, within 7 minutes lang. Yung iba nag-present tagi-isang oras, nagalit yung mga senior officer. Ano kami, lecturean ng mga tiniente kapitan? Kapitan yata ako that time. Takbo kagad si Lieutenant Colonel Parnacio na naging Major General. Siyang kasama ko sa 7ID, nag-present. Segundo, sir, be sure ha, hindi ako makantyawan na mga upper class ko. Yes sir, huwag kang mag-alala sir, akong bahala. Paano nga bahala? Sabi sa akin Lieutenant Colonel Parnacio, anong bahala? Akong bahala ka sir, huwag ka mag-alala. Siguro din mo segundo ha, bugbugin kita, sabi sa akin. Paano mo gagawin, sir? 2 minutes introduction, 3 minutes body, and 2 minutes conclusion or ending. Siguro din po ha? Yes sir. Kasi lahat kami ng division, wala pang 11 division hanggang 9 division lang yata. 9 division. Wala pang 10. 9 division. All division except first division na hindi nag-present ng concept. And at the same time, the special forces nag-present din kanilang mga concept. So, 8 division in 1 special forces presentation on the concept of AFP concept, how to clear the insurgency war in the Philippines. Okay. Lahat kami nag-present. Balisiyang kami. But my concept was used to utilize for i-revise kunti. Pinalitan lang pangalan. Pero yung konsepto na yun nasa akin. Kinuha nila. Pinalitan. Kasi ang kuwan ko doon, ang title ko doon, is Total Municipal Clearing. Ang ginawa naman ng grupo namin, andyan siya, kila Colonel Aying, sino may nalala ko, 84, 82, nandoon Panahon niya ni Colonel Ocho Torina, siya ang SOT officer. Ocho Torina, Colonel Baladad. So yan mga senior, sila yung mga senior doon. Si Colonel Abang, that time Major Abang, mayroon pa yung nandoon sa naging basta marami. Okay. Bakit ko tinawag na total municipal clearing? Dapat ang isang munisipyo i-clear mo. Kasi ang i-clear mo dyan, ang requirements ko dyan, requirement to clear all the barangay captains and the municipal mayor. So dapat ma-clear mo yan. Bakit mo ma-clear? Una, sa kapitan, makuha mo ang simpatya, makuha mo ang suporta. Parang intelligence support, makukuha mo rin. In manpower support, makukuha mo. Intelligence, manpower support. So, dapat makuha mo ang kapitan. Kasi kung ang kapitan nagkukunwari lang, delikado pa rin sa kalaban. Hindi totally mo na-clear ang isang barangay o isang munisipyo. Okay, why mayor? Kailangan makuha mo ang suporta, simpatya ng mayor para full support siya on financial, logistic, and hindi na intelligence sa barangay na yun and legal aspect. Intelligence sa mayor, legal aspect, financial, logistic. Yan ang kailangan mo sa mayor. Bakit legal? Kasi kung mabigat yung barangay na pinasok mo, marami kang makakalaban ng mga legal front. Ngayon, kung babakapan ka ng mayor, safe ka sa kaso, di ba? Safe ka sa kaso pag binakapan ka ng mayor. So, yun ang objective ko doon.
Kuwan pa lang yung unarmed pa lang pinag-uusapan natin dito. Unarmed ang pinag-uusapan natin dito. So, nakuha mo ang kapitan. Ang kailangan sa kapitan, manpower support and intelligence support. Yun ang kailangan mo. Para lahat ng sulok ng barangay, makuha mo. Di ba? Kasi anong nangyayari? Inalis ko pa yung pundo sa SOT. Inalis ko yan. Ako nag-recommend yan. Nagalit sa akin si Colonel Balada. I'm sorry, sir, Colonel Baladad. Nagalit sa akin si Colonel Baladad. Bakit daw alisin yan? Kasi yung re-engineered SOT, sa kanya nagsimula yung 30,000 per barangay. Sa akin nagsimula yan. Sa kanya nagsimula yan. Re-engineered SOT. Doon nag-test mission kami. All AP units involved yan, kasama doon. Doon kami nag-test sa sa Eastern Samar, sa area ng Port IB, kasi nandoon siya commander. That time, Chief Staff si General Domingo Villanueva. So, malakas siya doon Lieutenant Colonel siya that time, battalion commander, at saka course director namin sa AFSOT. So, yung my team who has a surrender firearms and active NPA in other mga legal support, mga supporter ng NPA. Sa akin nagsimula lahat yun. All others, wala. Kung hindi project ang kanilang natapos. Ako may project rin ako. Yung project ko natapos, more or less 150,000, pero ang ginastos lang namin 50,000 or less than 50,000. Pero 150,000. Bakit? Libre ang manpower, libre ang mga kahoy, libre ang mga ano pa man. So, inalis ko yan that time. Dahil yan ang nagpapapagulo sa SOT. Kasi hindi naman nakakarating ang pundo sa mga sundalo. Bagkos tinatamad tuloy ang sundalo kasi alam nila may pundo, hindi nakarating. So, yun ang ginawa ko. Inaalis ko, pero nagaling na si Colonel Baladad sa akin. So, hindi ko inalis yun. So, re-engineered, nandyan yung pangalan ko sa re-engineered. Andyan yung accomplishment ko sa re-engineered SOT. Baka akala nyo, kwento lang yan. Yung mga kasabay ko at saka kasama ko dyan si Captain Calcabin at saka tatlong officer kami sa team. Captain Calcabin and Captain Libico. Ako ang team leader nila kasi ako ang senior. Medyo hindi pa nga kami magkaintindihan kasi tatlo kaming officer, tatlo kaming kapitan. Magagaling pa sila. Pero ako man ang leader. Ako man nagdadala ng team. Ako rin nagdadala ng konsepto. So, sabi natin, magaling sila. Magaling sila sa sulat. Pero sa theory, sa practical, behind ko sila talaga. Okay. So, nangyari yun. So, balik tayo doon sa konsepto ng total municipal clearing. Yun yung purpose ko doon. I-clear natin ang kapitan, i-clear ang mayor. Para, ang isa pa palang nakuha ko doon, yung isang barangay, ang problema kasi, kaya ko pinapalis yung 30,000, ito lang pundo, ito lang ang tatrabahoin ng sundalo. Paano ang kalaban lumipat sa isang barangay? Hindi mo na pupunta kasi ito na may pundo Kaya mali. Kaya gusto kong alisin. Kasi pag binigyan mo isang sundalo mag-community service program, community service program, dito ang base mo, pero lahat ng maabot mo, wala kang kalaban, walang friendly forces, sa'yo lahat yan. Yun ang objective ko. Sa iyo lahat yan. Hindi ka lang magpupuko sa barangay. Kaya nga pinapaalis ko yung pundo na 30,000 dahil ang mentality ng sundalo official doon lang sa barangay na may pundo. Paano yung nandun sa kabila? Mali pa lang intelligence report. Yung intelligence report, kung mayroon siyang asset doon sa barangay na, yun ang nai-report niya. Pero yung doon positive, hindi nai-report. Parang bigyan kita na magbibigay ako ng example. Doon, ako company commander, company CP ko, yung patuloy ang positive. Pero yung mga neighboring barangay ko, negative. Paano yung asset nila nasa tabi ko?
Although sabihin ko, mayroon positive yung aking barangay. Naniniwala ako doon positive. Pero yung neighboring barangay ko, wala. Ibig sabihin, yung information niya hindi nakakarating doon sa ibang barangay. Kaya yun ang ibig ko sabihin na hindi dapat lang barangay ang tatargetin natin. For example, yan ang base mo, diyan ka lang magbe-base, pero all barangays na wala ka naman other friendly forces, tirahin mo yan. Huwag ka lang mag-focus sa isang barangay. Yun ang purpose ko, natatanggalin yung 30,000. Kasi nga, kaya ko sinabi municipal clearing, all barangays of that municipality, you will conduct CSP o SOT. Mali nga ang konsepto natin eh. Kung alin lang may intelligence report, yun lang tirahin natin. Pero yung barangay na positive, walang intelligence doon, walang report. So mali nga eh. Dapat you clear the municipality para walang ligtas. Diba? Kung gusto niya barangay, what time gusto niya pundo, kasi para may kurakutin tayo, municipal fund na lang. Huwag guerrilla front. Hindi, mahirap yung guerrilla front. Kasi yung guerrilla front, boundaries yun. Tayo lang gumawa ng boundaries nun eh. Baka na mali yung boundaries natin eh. Municipal funds. Yun ang gagawin natin, municipal fund. Para alam natin ang boundary. At kasi ang NPA nabubuhay lang sa barangay. Nalalaman ng barangay. Ang ibang NPA kasi doon sila lumalagay sa boundaries ng bawat munisipyo. Alam ko yan kasi nung sa Gusaran ako, bakit dito sila lagi nagpo-position? Boundaries ng Silvino Lobos at saka Pambuan. So madali lang silang lumipat. Yung Silvino Lobos, ibang unit. Dito naman, ibang unit. So hindi basta-basta sila, pag tumira dito sila sa Pambuhan, aakyat lang sila. Alam nila hindi sila masundan kaagad. Kasi ang pursuing operation, itong unit na ito, hindi na sila makakatawid without any coordination. So, alam nilang taktika. Napigil sila doon. So, doon sila lagi. Now, kung dito sila tumitira sa Silvino Lobos, dito naman sila nagbibis sa Pambuhan, sa Iningingayan at sa Kagusaran. Napag-aralan ko yun. Bakit sabi ko? Kasi nakuha ko yung mga base nila eh. Ang gaganda ng base nila, overlooking lahat eh. Bakit kaya gito boundary? Ganyan. Napag-aralan ko, ganun. Pero tanong mo, almost more than 2 years ako, ang NPA sa lugar ko hindi nakakaporma. Within my peri-peri doon sila sa mga boundaries na nag-checkpoint sila. Kasi may boundaries rin namin. Pero kahit pa paano, nagki-clearance ako na, sabi ko, magki-clear lang ako sa inyo kasi papasok ako dito. So, yun yung point ko doon na kaya total municipal clearing. Yun ang kuwang ko. Okay, dahil ang sinasabi ko pala, unarmed, yung armado. So, pag na-clear mo yung barangay, nakuha mo yung local populace, sigurado kung may mass base doon, magsusurrender. Kasi kung hindi magsusurrender, kasi yung NPA lumipat sa ibang munisipyo. So, hindi naman sila pwedeng lumipat doon sa ibang munisipyo. So, maiwan sila. So, makaka-capture mo. Ngayon, magbibigay sila ng information kasi susunod ng municipality, susundan mo. Hanggat wala silang matatakbuhan, kung hindi ang gagawin nila, susuko na lang. Yun ang konsepto ko ng total municipal clearing. Pero ang ginawa nila, area clearing, guerrilla front. So okay lang sana yun, pero municipal budget sana or guerrilla na lang budget. Para walang specific na barangay. Kaya mali yung per barangay. I'm sorry sir, General Balada sir. Mali yung per barangay natin. Kasi yung intelligence report, hindi accurate yan. Yun na nga one example ko, yung CP ko tulad ng positive. Yung neighboring barangay ko na pinapatrolyan, yun ang negative. Tingnan mo, isang example yun. So, isip lagi tayo. Kasi lumaki ako since second lieutenant ako, hindi ko nasama yung pagka-enlisted personnel ko. Since second lieutenant, up to retired, nandyan ako sa ground. Kasi from second lieutenant to before Ariscom, puro kan ako, infantaray.
Kahit nasa division ako naka-assign Deputy G3 Executive Officer, nasa ground pa rin ako. 3 days ako sa ground. 4 days ako or 2 days kasi pahingayin 2 araw. 2 days ako sa opisina. Pero almost 5 days minsan ako kasi sa Linggo nandun rin ako sa ground. Ganon ako magtrabaho. Kaya sinisilipan lagi ako ng kasamahan ko officer sa Division Headquarters na palagi daw, pagdating ng Miyerkules, wala na si Mitran. Babalik Lunes. Ungas siya. Hindi niya alam, nandun ako sa mga SOT, nag-iikot. Madaling araw, alas 6, alas 4, nag-iikot ako. Doon ko binubuhos ang trabaho ko. Nakapagpahinga lang sa pamilya ko pag R&R. Ha? Miyerkules si Mitran, wala na. Yung pala, nalaman ko lang na ito, medyo may kasagutan ako senior officer. Ikaw nga Miyerkules wala ka na? Ginagamit pa ba yung vehicle ng gobyerno? Naku sir, nagkamali ka. Miyerkules hanggang Linggo sir, nasa field ako. Hindi mo ba alam yun? Babalik ka ako ng Linggo ng hapon o kaya Lunes, madaling araw kasi magkakaroon ng briefing. Sinilip ako. Tingnan nyo. Okay, so much for that. Naparami akong kwento, matungkol. Kasi mastery ko ang guerrilla warfare. Kasi yun ang pag-aralan ko nung ako enlisted person, nung mag-take ako ng Special Forces. Ito pala yung Special Forces, sabi ko. Nakapokus sa unconventional warfare, guerrilla. Kaya nung idagdag ko na lang sa SM. Kaya tumagal ang isip ng 3 araw, 3 gabi, bakbakan. There are only 15 versus 400 rebels. Hindi sila nakuha. Kasama ako doon. Isang CSDF, isang Boy Scout, ako yun. 3 araw kami nakipagbakbakan. Lagi nakadapa, kalabitan lang kami kung sino gusto matulog. Basta badi-badi kami, kalabit, tulog. Kalabit, tulog lang. Yun na lang trabaho namin. Wala kaming kain. Puro ako, nagmamanyubir ako sa mga tindahan ng biskwit, sardinas. Yun lang yung pagkain namin. Kumisan, natatanda ako, 3 beses o 2 beses lang ako nakakot sa tindahan. Nilista ko pa. Sabi nung mayari, sana inubos mo na lahat. Kasi wala rin ako nadatnan. Okay, so much for that. Tumahaba ang kwento ko. Napakwento lang ako in regards to yung total municipal clearing. And that is my concept, area clearing. Ang makatik note niya sa akin, alam ni General Balada dyan, at saka ni General Choterena. Nagulat pa nga siya nung nakita niya ako doon sa 703rd Brigade under Colonel Gomez, Romel Gomez, General Gomez. Uy, nandito pala. Yun ang president nito, nagulat sa akin. Dito pala in-apply niya. So, in-apply ko yun. Yung ginawa kong safety, nagkataon naman naging EXO ako ng 24th IB at saka ng 3rd IB. Okay, so much for that. Kaya ako na-relieve. Napunta ko, bakit 2 IB napunta ko in a short period? Dahil sa 24th IB, kinalaban ko drugs. Drugs ni Governor Magsaysay. Pinatapon ako sa labas ng 7 Division. Kaya lang may nagsalaw sa akin, Chicken and Bele sa 3rd IB. Kaya doon ako napunta XO. Sabi, sir, titapon niya lang naman si Colonel Mitran. Bulacan naman ito, sir. Hindi naman Sambales. O sige, ilagay mo dyan si Colonel Mitran, Major Mitran. Ang kataon naman, na-relieve si Colonel Gadot, sumama ako sa kanya sa 2ID. Okay, so much for that. Magandang araw sa inyong lahat. Anong mahalaga? Politika o West Philippine Sea? Kayo na sasagot. Maraming salamat.